Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po mga kapangarap. My name is Malvin Soto. Hello, maganda sa inyo dyan mga kapangarap. This is Soto in Canada. So nandito po ko ngayon sa bukid kung saan naranasan ko po ito dati. Nagbukid din po tayo, natin walang halaman. So maganda ang sikat ng araw, liwanag. Saksihan nyo po ngayong umaga kung paano po nila ginagawa yung pagpitas po ng sitaw. So dati ko po ginagawa ito. Nagpipitas ako ng sitaw, dinadamuhan ko yung sitawan, and then nag-spray ako ng mga insecticide po dun sa mga halaman dito po, no? So ito po yung itsura ng farm. Ayan po, nandito tayo sa farm. Ganda ng ayan, ikot ko lang po. Ayan. Nandito po ako ng aking kapatid. Kami po ay sumakay po ako dyan sa Kamatsyug. Okay po tayo doon. Tricycle siya. So papasok po tayo ngayon dito sa may sitaw na to. Ito po yung itsura ng sitaw. Yan, ang ganda po ng sitaw na to. Ang dami niyang bunga. Ano, yan, ang lago. Pag ganyan na itsura ng sitaw, it means healthy po siya. Yan. So kamag-anak ko po yung may-ari ng sitaw na to. Yan, ang dami pong bunga, oh. And of course, ito yung kalabaw. Nararanda ko po itong kalabaw. Yan. Yung tatay ko, tinuruan niya ako magganyan eh. Mag-araro ng bukid. Yan. Natutunan ko naman, pero hindi ko nagawang masyado. Yan ang hindi ko masyadong nagawa todo. Pero yung paghahan tractor, nagawa ko po yun. Pero yung physical na nagguguhit ng ganyan, hindi po. Pero nagdadamuhan, nagawa ko po yun. Mano-manong damo. So, samahan niyo po akong pumasok po doon. Tignan po natin yung mga namitas po ng gulay. For sure, tapos na po silang mamitas. Pinakita niyo po yung lapitan po ng konti para makita niyo po yung daming bunga ng sitaw na to. So, mahal daw po ang presyo ng sitaw. Kaya, for sure, yung may-ari na to yung pinsan sa hindi kita na makayos dito yun. Okay. Yan yung parang siya nakasambitin. Sambitin pa yun. Yung mga bunga niya. Kasi po kayo mahilig sa inyo sa sitaw dyan. So, i-grill po natin dito yung ating mga followers. Nandito rin po sila ngayon. Ikaso po dito para kagat yun. Maliit lang po ang kagat, ha. Huwag po lakihan. Maliit lang, ha. Sasalubong kayo ng aso. Ang aso. Ang aso lang huwag ka lang kaya makakalit lang kayo. Mabait yan. So magandang araw po sa inyo. Kamusta po ang lahat? Ito po si Soto in Canada. Magandang araw po. Ito po yung sitaw nila, oh. Oh, may music pa, may music background habang sila po ay nag-aayos ng sitaw. So yun po yung pagpitas ng sitaw. Yan, dati ginagawa ko din po yan ganyan eh. Yung pagpitas ng sitaw. Tapos tatanggalan ng uod. Yan. Sana yung bunga, no? Sitaw. Hanggang lumago itong sitaw hanggang sa taas. Marami yan, ah. So ayan po, magpitas ng sitaw, oh. Sino sa kabila? Kabilang side. Dami yung bulaklak, no? Ganda ng ano ng sitaw na to. Ako, mga followers, nandito tayo sa may-ari ng sitaw na to. Si Don Ramel Herrera. Propa natin dito po sa puno to eh. So Don Ramel, anong pakiramdam na nakatsyempo tayo ng gulay? Sayang medyo mahirap ka na. Mahirap magsitaw eh. Magkano ba ngayon ang presyo ng sitaw? Sandaan pa naman isang tali. Sandali. Mahal no, no? Ako na higit pa isang tali. 130 pa. Bakit na karami eh? Na konti. Isa 100 sandali. Nakakailang tali? Minsan eh, nakakahigit dalawang bundle. Higit 20 bundle. 20 bundle. Pagkaganong, pagkaganong ng mga 20 mil. Wow. Diba? Sa isang araw, may 20 mil si pare ko. Oh, milyonaryo talaga to. Ganun lang, kumita na ng 20 mil. Samantalang dati nasisitawan kami, ang presyo ng sitaw, ano ba nun? Napakamura.
Tapos minsan lugi ka pa kasi inuod. Pero mukhang hindi na mauod, no? Pero magandang gamot na ginagamit niya. O, mukha nga, pati yung mga ampalaya ni Kuya, hindi masyadong inuud. Ito lang ba halaman mo, pare Koy? Meron din ako sa ano, meron din ako sa bundok. Oo. Sa amin doon. So, sa paghahalaman lang po, napagpatayo po sila ng bahay, nakabila ng sasakyan. So, gumanda po ang buhay nila dahil sa paghahalaman po. Talagang sabi nga nila, basta masipag lang po tayo at hindi tayo huminto sa pagtatanim, talagang tiyempo tayo. Dito ginagawa ninyo, no? Tanim, tapos tanim ulit, no? Walang hinto, di ba? Kasi- Viewer, dati ba kasama ko nagdatanguhan lang kami, pero Nagpa-vlog na, di ba? So, yan po, yung, nakita nyo po ba yung, ano na yan, yung baba, may mga damo po yan. Every weekend nagdadamo, nagkakanina pa kami. Magkano yung bahay sa atin dati? 100 pesos ba yon? Maghapon na yon, no? parang mga ganun. 100 pesos maghapon na yon. Mga 120 na siguro. Mga ganon, oo. So, pambaon na sa school, sa isang linggo, di ba? Hanggang oras kayo mamimitas? Mga gas 9 lang. Alas 9. Kasi pipick upin siya anong oras, pare ko eh. Pag tinanghalay, baka maano. Oo, pagkatanghali yan baka iwanan na to. Pero hindi na kayo lumuluwas doon. Hindi na ako lumulas niyan Ano ka lumulas? Pero hindi na. Oo, hindi naman kailangan eh, Oo, no? hindi na kailangan. Walang pa ng trabaho Oo, sayang yung nawawala ka pa nga dito. Eh kung yung bayad ay gano'n din naman, di ba? Oo. Kasi dati kailangan pang pumunta doon, di ba? Oo, lumulas pa. Kaya Oo. wala na akong trabaho. Tama. Ako, salamat pare ko, ha. So, salamat sa napakaganda mong gulayan. Meron ba ditong may upuhan dito, no? Upo? Ayan, saksihan po natin yung kanilang pag-aayos ng sitaw po, no? Ang ginagawa po nila, tatanggal nila yung mahaba. Ang tawag doon ate, Pepe? Permera, segunda, tercera. Walang kwarta? Kasi sa akin lang ba yung kwarta? Nasa akin kwarta. Ikaw maraming kwarta, ha? 20 milyan, di ba? Pero habang sila po yung bigyan natin sila ng dalawang bag na chocolate. Okay, habang nag-aayos sila kumakain ng chocolate. Pero hindi na po kasama si Ate Julie kasi napakarami nakain ng chocolate sa bahay. Oo, napakarami na po yung itabi. So ito, Ate Bebe, para makakain sila ng chocolate dyan. Itong batang to, ano pangalan natin? Ni Gemma. Harvey, kain ka ng chocolate. Ha? Sa isang po, ilang piraso sa isang tali? 20. 20. Tama na ako, 20. Tapos ang presyo ng isang tali, ito. Ayan. Ito yung permera. Ang segunda, ito segunda. Ay, si Chu, ano ba to? Tatani ba to? Hindi ka nakakatatani. Pumogi eh. Ayan. Kamusta si Kalani Boy? Segunda yon. Ang bilis si Baby isang mag-ayos, oh. Hasang-hasa. Veterano, oo. Yumaman si Baby. Sila po yumaman po dahil sa pagsisitaw lang. Nakailang bahay ka na po dito sa sitawan mo? Don't worry, hindi ka naman nila hold upin. Dapat kung tatanggihin yon para hindi lumalayo. Oo lang ng oo. So dito lang po sa kabilang side, dito po naman po yung upo. Upo po ito ng kapatid ko. Ito po yung upuhan niya. So napilas na rin po yung upo. Itok sa inyo yung upo. Upo. Ayan. So napitas na po siya kanina. At namimitas pa po yung kuya ko ng upo. So kuya, magkano ang upo ngayon? 12 isang piraso. Lalaki po ng upo. Ang lawak din pala ng upuhan mo, ano? Nakailang na to? Ha? Kay yung? Paano ibabaw? Hati. Okay, hati kayo. Magkano ba presyo ng upo? 12 isa. Bad. Yan.
naka-impake na po siya. Oh. Ay, naka-impake, nakabag na po siya. Impake, para mag-abroad. Naka-impake. So, dati, nung gaganyan ako, kaedad, ilan taon na si Harvey? Ilan taon na si Harvey? 16. Kasi nagsimula ako magganito, magbukid, 12 ba yon? 12 yata ako, 12, nagbubukid na ako 12. Ay, salamat. Tayo po ay pinagkape po tayo. Yan naman Salamat po. Ayan, may kape, tsaka po meron tayo dito pandesal Yan. Ang liit po. Nung umalis ako ng Pilipinas, yung pandesal po, times 3 na to Ngayon po, ang liit na, mini na lang siya. Mini pandesal. Kaya mo na isang kagat na lang. Dati mga 5 kagat Ngayon, isang kagat na lang. Yun. Sasusaw po natin dito yan sa sa kape para mas masarap. Yan. Sa Canada po kasi malalaki ang pandesal doon. Tapos may ube pa. Tapos may cheese. Yan, ginagawa nila. Mga Pilipino din ang gumagawa. So ito po, natatandaan ko to yung nagiging tubig sa kahoy. Dito may patungan Ang ginagawa namin dati bato lang. 3 bato nasa tsulok. Doon na pwede na salang. May takuri pa, dati walang takuri Walang kami kaldero lang. Okay na, okay lata. Yan, ito naman po mga mais. Maisan po ito, maliliit pa siya Yan, kakatubo pa lang ng mais. Ang lawak din ng maisan nila. May palayan pa pala doon, Palay ba yung kuya? Palay po yun. Puntahan po natin yung palay na yun, Nagdadaan ko yung palay po na yan. Pinanggagapasan po ako doon. So, natutunan ko din po yan. Manggapas manually po. Pinan po natin siya. Para makita niyo po yung yung itsura ng, of course, marami sa inyo alam ang palay. Nagbibigas kayo. Pero gusto ko ulit ma-refresh. Mga ginagawa ko dati. Ay, maganda yung palay Ayan. Maganda nga po. Ayan. So ano na to? Pwede na siyang gapasin, Pula na Sa dati po, ilang yukuan yan. Maghapon, tapos yan. Kasi hindi na pa sa pagmamayabang, malakas po tayong gumapas. Nung araw. Kahit ilang beses din po ako nasugatan. Wala sa putol ng daliri. Yung kuko natin ito. Nakita ko pa yung mark niya. Ito yung tayo na pakita ko niyo. Dito na ko ng yan, ang tawag na lilik. Yan, nahiwa ko ng lilik nung time na naggagapasan ako. Pero walang kadala-dala. Gapas pa rin. Kailangan gumapas, kailangan kumayod. Ito po yung hand tractor. There you go. Yan. Ito yung minamaneho ko noon. Yan. Marunong ako mag-hand tractor. Wow. Marunong ako mag-hand tractor. Yan po. So, kaya kung di naranasan yan, naranasan ko po yan. Di ba? So, wala kayo sa akin. Ang lawak ng lupain. So doon lang pala yung papuntang school. Balik po tayo doon, At yung kabi ko baka lumamig. So maraming salamat po sa inyong lahat. So maasa ko na nagustuhan niyo po itong aking video na to sa mga nanonood po. Like I said po, dati kong pong ginagawa yan. Naglulupa ako. Kung ginakita nyo kayo na ginagawa ko po yun mismo. And nangarap lang talaga ako na sabi ko one day gusto ko maranasan ko naman yung ibang buhay. Walang masama sa ginagawa nila. Maganda yon, marangal, nakakatulong, nakakabuhay, diba? Basta tayo nagsusumikap sa buhay. Pero taga pang iba-ibang tao, iba-ibang pamamaraan natin para umulad ang buhay natin. Kung naman nakita ko ang pag-unlad ay pagpunta ng abroad, paglabas sa comfort zone. So ang comfort zone kasi natin, sometimes doon tayo nakukulong, na contented tayo kung ano yung meron tayo, walang masama doon. Be contented kung anong meron tayo, be grateful kung anong meron tayo. Pero kung may way to go out and to reach more our dreams,
why not po, right? So ako kasi mataas ang pangarap ko sa buhay. Gusto ko talaga maging doktor dati, but hindi nangyari yon dahil nga hindi naman kayang pag-aralin. Kaya ano na lang po ako, trabaho sa fast food, and yung fast food ang tumulong sa akin para makapag-abroad, and then from there, so nakapunta na ako ng Canada. Okay? So parang sabi ko nga salamat sa Panginoon kasi ang Panginoon talaga binibigyan tayo ng way para basta mag-ask ka lang, right? Sabi nga, if you ask, you will receive, right? And if you pray to our God at naniwala ka, talaga na may bibigay sa atin. Okay? So again, maraming salamat po sa inyong mga followers sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa Sotosing Canada. So habang nasa Pilipinas ako, ipapasyal ko po kayo dito sa mga bagay na ginagawa ko dito dati. And of course, pagbalik ko ng Canada, ipapasyal ko naman kayo doon sa mga iba-ibang lugar doon sa Canada para makita ninyo po kung anong ginagawa ng family namin sa Canada at ano pong mga benepisyo na meron tayo sa Canada po. Okay? Again, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po lagi at God bless everyone.